Sige. Andiyan na si Sir Sunny. Sir Sunny. Yes po, si Joel. Ay, magandang umaga po. 50 pesos for the first time. Hindi po kami nakarinig doon sa mga interviews po natin sa mga employer. Hindi po kami nakarinig po ng ng reklamo. At mukhang acceptable sa kanila yung 50 pesos na arawang sweldong dagdag para sa mga minimum wage earners dito po sa Metro Manila. Ano po ang initial assessment ng ibon dito? Well, hindi kami nagulat na hindi nagreklamo yung mga employers kasi medyo maliit na bahagi lamang ng kanilang kita at kanilang gastusin. Yun actually eh. Nung kinompute namin, yung 50 peso wage hike, hindi pa abot kalahati ng 1% ng buong gastusin nila. Tapos mga 2.2% lamang ng tubo. Kaya dahil napakaliit ng binigyan nilang aumento, hindi talaga sila magreklamo. So kaya nilang i-absorb ito, Sir Sunny, without this being passed on o maisalin doon sa pagdaragdag ng presyo sa kanilang mga produkto? Ay, kayang-kaya kasi nga, like I said, less than 2.5% lamang patumbas ng profits at actually 0.4% lamang ng kanilang gastusin. Kaya hindi pwedeng andol kadahilan na magtaas ng presyo ng bilihin. Ang sinasabi nila mas okay na raw po ito kaysa doon sa 100 pisong gustong dagdag ng Senado at yung 200 pisong gustong dagdag naman sa House of Representatives, Sir Sunny. Well, mas okay sa kanila kasi hindi nabawasan kanilang tubo. Pero sa amin naman, kaya matagal na namin suportado yung panawagan ng mga manggagawa ng dagdag na sahod. Kasi tingin namin hindi tama na ituring na pabigat yung manggagawa. Dapat ituring sa manggagawa, una katuwang sa produksyon, kaya dapat may bahagi dun sa kita. Ikalawa, hindi tulad ng kung bibili ka ng mga ibang inputs, kung bigyan mo ng dagdag na sweldo yung manggagawa, gagastusin niya eh. At papikutin niya sa lokal na ekonomiya. Pati informal sector makikinabang. So para sa amin, medyo may kailangan iwas to na yung turing na parang kalaka lamang na pabigat yung manggagawa. Okay. Sir Sunny, magkano ho ba talaga ang tamang living wage base doon sa inyong computation na hindi naman malulugi yung ating mga negosyante, hindi magdudulot ng pagsasara ng mga negosyo kasi sinasabi nila baka daw tamaan itong mga pagtaas ng ng sahod na ito yung 90% ng mga MSMEs. Yan ang parating binabanggit. Pero base sa computation po ng ibon, ano ba ang katanggap-tanggap at tamang living wage? Alam nyo, yung usapin ng katanggap-tanggap ay depende kung ano yung tatanggapin ng mga negosyante. Kasi halimbawa natin, yung kinompute namin na more or less 1,200 pesos na family living wage. Kung ibigay yan, katumbas lamang siya ng more or less kalahati ng tubo ng mga negosyante. May tubo pa rin sila. May tubo pa rin sila sa 1,200 na living wage. Mababawasan ng tubo nila, pero may kalahati pang matitira sa kanila. Tapos may multiplier effect kasi yan eh. Kasi 'di ba, kung bigyan mo ng pera yung manggagawa, gagastusin niya. Kung gastusin ng manggagawa yan, dadagdag yung merkado saan naman binibenta ng mga negosyo. So medyo kung palawakin ng konti ng pag-iisip ng mga negosyante, labas dun sa kagat na bawas sa tubo nila, kung tignan nila yon bilang pagpapalawak ng merkado sa Pilipinas, paglawak ng merkado, pasok lang yung negosyo yon. So pati yung mga tubo nila sa madating na panahon, dapat gugulong din yan eh. At sa amin, yung ganong klaseng malayong tanaw, kung hirap yung mga negosyante mag-isip ng ganyan, sana yung gobyerno mag-isip ng ganon. Sa pagbigay ng mandated minimum wage. Actually, ang gobyerno, medyo may konting yabang na po dito sa 50 pesos na ito kasi pinagmamalaki nila, ito daw ang pinakamataas na ibinigay po ng NCR Wage Board sa mga manggagawa sa kasaysayan nito bilang taas sa arawan sahod, Sir Sunny. Ay, totoo naman yan, pero medyo bukod tangi talaga yung NCR eh. Sa 17 na regions ng Pilipinas, bukod tangi yung NCR na umangat ng kaunti yung halaga ng minimum wage mula 1989. So kailangan pagbantayan dyan
dun sa 16 na rehiyon na malayo sa media, malayo sa poder, malayo sa tingin ng publiko na nakakonsentrate dito sa NCR. Ang napansin namin sa 16 regions ng Pilipinas, yung aumentong binibigay sa nakaraang 35 taon, hindi actually nabawi yung pagtaas ng presyo ng bilihin mula 89. So medyo bukod tayo lang talaga yung NCR. Kaya tama naman sila. Yung 50 pesos na to, ito ang pinakamalaki. Totoo din, aangat ng konti na mga 5 piso yata yung halaga ng sahod mula 1989. Pero sa amin, una, kulang pa rin actually na ibabalik mo yung halaga ng sahod sa 1989. Pero ikalawa, paano naman yung 16 na rehiyon na hindi malapit sa national media, malayo sa mga politiko? Medyo ano yan, sila talaga naiiwan eh. Actually, totoo po yan kasi kadalasan mas mahal nga ang bilihin sa probinsya kaysa dito sa Metro Manila. Dahil po yung presyo ng logistics para sa gasolina na may mas malaking patong dahil nga malayo yung pinagdadalhan. Pero madalas nila sinasabi rin na kapag binigay naman natin yung 1,200 na living wage, maraming negosyo magsasara considering na 90% po ng ating mga negosyo rito ang bubuhay po sa ekonomiya po natin, yung tinatawag nating backbone, mga MSMEs, Sir Sunny. Well, medyo exaggerated yan kasi totoo kung bibilangin yung mga establishmento, 99% ay MSME. Pero kung titignan mo yung mga manggagawa sa MSME, hindi pa actually maabot kalahati. Hindi pa, So, ibig sabihin hindi pa 90%? Hindi, 99% ang bilang ng establishmento. Pero kasi dyan yung mga 10 lamang, 20 lamang, 30 lamang yung manggagawa. Kaya kahit parang dami-dami nila, marami nga sila yung maliliit. Kahit isuma mo, 99% ng bilang ng establishments, pero actually 49% lamang ng employment. Ibig sabihin, 1.5% ng establishments na large, hawak nila 51% ng employment. Okay. So hindi honest assessment yung sinasabing 90% mga MSMEs. Tama yun. Kasi mali pa nga, 99% ay MSME. 99%. Pero yung bilang ng manggagawa sa mga MSME, 49% lamang. At mapansin namin, at tinataguan palagi yung mga MSMEs na mga malaki negosyante. Yung mga nagsasalita palagi, di ba, sa mga regional wage board, sa media, hindi mo actually mga micro-small enterprises yung mga yan eh. So medyo tumatago sila sa likod ng mga micro-small enterprise para i-protektahan yung kanilang tubo. Pero may add ko, Sir Joel. Sige po. Yung nabanggit nyo na mahal yung logistics sa rehiyon. Opo. Isang dahilan kung bakit mahal yung logistics sa rehiyon, dahil kulang infrastruktura. Kulang infrastruktura kasi hindi sulit gumawa ng mga kalsada, riles, tren, kung konti rin naman yung merkado. Pero yun ang point namin eh. Medyo natin chicken and egg. Kung mababang kita, sahod sa mga rehiyon, maliit yung merkado. Kung maliit yung merkado, hindi talaga maglatag na infrastruktura hanggang sa mga lugar na yan. Sige. Pero balik na rin nyo. Opo. Kung taasan yung sahod, lalaki yung merkado, sulit yung infrastruktura, mas productive yung mga negosyo, mas lalago yung ekonomiya. So medyo yung ganong klase mas long-term na pagtingin, yun ang nawawala sa mga individual negosyante kaya responsibility ng gobyerno. Sige, Sir na Sunny. mas malayo yung tanaw. Yung aspetong yan baka makahanap pa tayo ng ibang pagkakataon at mapalawag natin ang talakayan sa bagay yan. But in the meantime, Sir Sunny, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Maraming salamat sa Joel. Ingat po. Gandang umaga po sa inyo. Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation.